O ngayon, sabi ni Senador Ping Lacson, nag-meeting daw sila ng ICI. Nag-meeting sila ng ICI. Ngayon, pagkatapos ng meeting ng ICI, sa meeting daw na yon, pinakita sa kanila ng ICI yung mga dagdag na ebidensya. Sinabi daw ng ICI na may mga dagdag na ebidensya. Mga mga proof galing sa mga ebidensya galing sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ito yung tinatawag ni Boying Rimulya. Sinabi na rin ito ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroong money trail kay Chis Escudero. Pero ayon kay Lacson, hindi lang pala si Chis Escudero. Pati si Joel Villanueva saka si Jingo Estrada, mayroong money trail galing sa AMLAC. Kaya ayon nga doon sa interview na pinanood ko, kaya pala nag-recommend na ang ICI na kasuhan na itong si Joel Villanueva, kasuhan na ng ombudsman saka si Jinggoy, kasi hindi lamang yung testimonya nila Bryce Hernandez Hindi lamang yung testimonya nila Henry Alcantara. Hindi lang yung kay Yusek Bernardo, hindi lang yun. Mayroong mga documentary evidence at yan yung mga ebidensya galing sa AMLAC. Kaya kumbaga ganun pala yung kwininto yon ni Ping Lacson sa interview sa kanya. Kaya pala galit si Marcoleta kay Lacson, yung 'di ba? Naalala niyo yung naging topic ko ito, sabi ni Marcoleta. Hindi ko maintindihan. Bakit nakipag-meeting si Soto at saka si Lacson, si Senate President Soto at si Senador Ping Lacson sa ICI? Pagkatapos, hindi namin alam kung anong pinag-usapan nila. O yun, medyo naalala niyo yon na mainit ang dugo ni Marcoleta. Ano daw bang arrangement ni Ping Lacson at Tito Soto sa ICI? O yan pala. Marami palang mga bagay na sinishare ang ICI sa Senate Blue Ribbon kay Ping Lacson. Matitindi pala, matindi. Kaya grabe na pala ang ebidensya. Kaya yung sinasabi ng abogado ni Saldico, ano daw bang ebidensya? Ay mga kabunyog, hindi naman kasi tinatanggap ng kampo ni Saldico yung siniserve na mga sumpina. Okay, hindi talaga nila malalaman anong mga ebidensya. Pero ito. Ayan Senador Ping Lacson, nasa linya, Senate President Pro Tempore. Tingnan nyo sa baba, yung maliit na caption na black. AMLC, may money trail sa anomalya sa flood control, Lacson. O yan DZMM yan. DZMM. Ayan tingnan nyo sa taas. DZMM Teleradyo. Hindi ko lang pwedeng i-play kasi makaka-copyright na naman ako. Pero pinanood ko yan para wag kayong mag-alala. Ang mga sinasabi ko ay galing dyan sa na yan. Ayan AMLC, may money trail sa anomalya sa flood control, Lacson. Kasi sabi ni Ping Lacson, briefing sila ng ICI. Yung ICI daw ang nagsabi sa kanila, sila, kasama niya si Senate President Soto, sinabi sa kanila na mayroong mga documentary evidence na renovide ng AMLAC. Ito kasing AMLAC, Anti-Money Laundering Council, alam nito ang galaw ng mga pera Alam nito ang galaw ng mga pera, ang tawag nga dyan, money trail. Money trail. Kumbaga, posibleng yung mga panahon na sinabi nagko-corroborate kasi yung money trail doon sa testimonya ng mga testigo, yung mga whistleblowers. Halimbawa, sinabi ni Alcantara, 'di ba? Nagdala daw siya, magkano 'yun? 120 million o 150 million doon sa bahay ng mga Villanueva sa barangay Itugo ba 'yun? Itugo, Bukawi, Bulacan. Ibinigay nila ito doon sa tao ni Villanueva. Ang pangalan, Peng, alias Peng. Doon niya ibinigay yung pera. So ngayon, ibig sabihin, posible yan na pagtabigay ng pera, nag-deposit ng ganong araw si Joel Villanueva, siguro dineposit yung 50 million, sumunod na naman na linggo, 50 million, pwedeng ganon yan. So ibig sabihin, yan yung sinasabing money trail. Yan yung sinasabing money trail. Kaya, kumbaga, ang AMLAC kasi napaka-powerful yan. Alam nyo mga kabunyog ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, matindi ang power niyan. Binigyan yan ng batas, ng kapangyarihan na tingnan ang mga accounts. Yung mga tinatawag doon, ano bang transactions yun? Suspicious transactions. Yung mga suspicious transactions ng mga tao, politiko, negosyante, lahat. Pag may nakitang suspicious transactions ang AMLAC, pwede nilang orderan ang bangko na bigyan sila ng record ng mga nasabing transactions.
ganyan ka makapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council. Kasi ang iniiwasan na ang Anti-Money Laundering Council kasi at binigyan niya ng kapangyarihan kasi nga yung mga pera na galing sa masama. Ang ibig sabihin kasi ng laundry, di ba, linalabahan? Linalabahan. Kaya yung mga perang galing sa wetting, yung mga perang galing sa drugs, yung mga perang galing sa galing sa kidnap for ransom, yung mga perang galing sa korupsyon. Mga yan maruruming pera yan. So ang ginagawa ng mga hinuhugasan yan, kumbaga linolaundry. Kaya binuo yung Anti-Money Laundering Council para i-trace yung mga yan. So ngayon, kaya yan, kapag may nakikitang suspicious transaction, yan, maa-alarm ka agad ang AMLAC niyan. O ngayon, dahil dito sa mga transactions ng mga flood control na to, tinitingnan na ngayon ng AMLAC yung mga panahon. Halimbawa, pag sabi ni Alcantara na sa ganitong buwan, ganitong taon, nagdala ako ng pera kay alias Peng, tao ni Joel Villanueva, doon sa barangay, ano nga ba yun? Barangay Itugo. Igulot. Salamat, Felix, ha? Tapos, makikita mo ngayon sa mga accounts ni Joel Villanueva, may pumasok na pera. Ibig sabihin, siguro portion nun diniposit. Iyan yung sinasabing money trail. Ngayon, ayon kay Ping Lacson, may hawak na mga dokumento ang ICI. Sila kasi sa Blue Ribbon naputol eh. Naputol yung investigasyon eh. 'Di ba? Kasi nga nag-resign si Ping Lacson. Pero yung ICI, may mga investigasyon ang ginawa at saka humingi na ang ICI ng mga record sa AMLAC. So mayroon na ngayong mga dokumentong hawak ang AMLAC. Kaya yun yung sinasabi ni Ping Lacson na ito na, yung title sa baba ABS-CBN News, tingnan nyo sa taas. AMLC may money trail sa anomalya sa flood control. Lacson. Ang tinutukoy dyan, binanggit mismo ni Ping Lacson sa interview na yan, tungkol yan kay Joel Villanueva, tungkol yan kay Jinggoy, at kay Chis Escudero. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So matibay na. Kumbaga ang nangyayari dito, mga kabunyog, nagtutugma eh. Nagtutugma yung mga testimonya ng mga whistleblowers nila Bryce Hernandez, nila Henry Alcantara, sa kanil Bernardo. Yung mga testimonya nila, saka yung si Mendoza, JP Mendoza, yung mga testimonya nila tungkol sa mga pera na dinala nila, nagtutugma doon sa records ng AMLAC, doon sa mga dokumentong hawak ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council. Kaya ngayon, sa madaling sabi, kung mga ebidensya ngayon laban kila Jinggoy, kila Joel, hindi na lang yung testimonya ng mga whistleblowers. Kino-corroborate ito, nagtutugma ito doon sa mga records ng Anti-Money Laundering Council. Mayroong hawak ng ICI. Tinurn over na yan sa ombudsman para i-file na ng ombudsman ang kaso. Kaya yung pagsabi ng ICI na pwede nang kasuhan si Jinggoy, pwede nang kasuhan si Joel Villanueva dahil may mga ebidensya silang hawak. Hindi nga lang sa atin sinasabi. Pero yan, sinabi na ni Lacson eh.